Hello everyone, good morning. Channel's name is Flavor Red. Flavor Red. Flavor Red? Ah. So bago lang tong YouTube channel na to and I wanted this to be the introductory video from me to the community. To the YouTube community, to the motovlogging community. So bakit Flavor Red? Hindi ko rin alam. Ba't ko nga ba pinili yun? Parang may nakita lang kasi ako na parang graphic print na para siyang wordplay between Flavor and Red. Eh, sabi ko, pwede yun pwede maging pangalan to Wait, before anything else pala, kakalabas ko lang kasi na masinag. Magpapahangin muna ako dito sa Shell. I think gumagana naman. So sa harap is 29. Sunod lang tayo sa manual at mahirap na. Bumaba siya ng 26 PSI. Lapit-lapit ng trabaho ko. Sa likod 33. Kaya ba to? Parang alanganin yung pwesto Iba kasi yung bulb na ito, iba yung dulo. Bebend ka ng konti. Naku po, alanganin nga. Hindi pwede. Hindi siya yung 90 degree. So bakit Flavor Red instead of yung name mo tapos moto sa dulo or moto tapos yung name mo? Or bakit hindi ko pinili yung may TV? Kasi common na. Dami ko nakikitang vloggers na yun yung name. Close visor tayo para mas marinig nyo ako. I wanted this channel to stand out, no? So yeah, that's me. That's Flavor Red. Kayo na lang siguro mag-isip kung ano pang pwede kitawag. Flavor. Pahangin lang tayo saglit dun sa isang Shell na gustong gusto ko rin yung pwesto. Para lang sigurado kasi hindi pa baka malambot na yung likod ko By the way, packet pala tayo ng Marilaki. So wala lang, bilang first introductory video, I wanted to go up to Marilaki. What better way to introduce yourself than to go to Marilaki, diba? The staple riding place for riders like me, like you, like us. Grabe, no? Ngayon ko lang na-realize, ang hirap pala maging vlogger. Nagdadrive ka, tapos nagsasalita ka, nag-iisip ka ng sasabihin mo. Kasi hindi ako magaling mag-multitasking Pag nagdadrive lang. Pag may angkas nga ako, halimbawa si mama or kaya girlfriend ko. Pag kinakausap nila ako, hindi makausap ng maayos Pero wala kasi akong intercom din. So I have here with me is a PCX 160. Her name is Lumi, by the way. I named her Lumi because Lumi stands for snow, I think, in Japanese. Papahangin lang ako yung likod. Medyo late na akong umakyat. Anong oras na? Magsi-6 na pala. Inabutan na ako ng araw. Ganda sa Shell na to kasi tahimik lang. Wala masyadong tao. Wala masyadong nagpapagas dito. Tsaka very reliable yung pump nila dito Dati na nagtatrabaho pa ako sa Green Hills. Dito ako lagi nagpapagas tuloy. Nagpapahangin. Before anything else, medyo lumiliwanag na kasi. I-adjust ko lang yung ISO ng camera. Mamaya pag umaraw, stop recording na naman ako. Kasi magsusuot ako ng ND filter pag umaraw. Pero for now, kahit wala pa naman maaraw. Alright, let's go to Marilaki. Hindi ko alam kung saan ako papunta doon, pero wala lang. Gusto ko lang mag-twisties. The staple twisties of all the kamotes. Abot ba tayo sa green light? Ako mukhang marami tayong kasabay Wait lang, may tatawid. Tuwan to lang. Let's go to Marilaki, where all kamotes meet. Kasama ba ako doon? I don't know. So solo rider pala ako. Wala akong friends na nagmumotor. And I like to solo ride.
I think it's more fun kasi wala kang hinahabol na oras, wala kang hinihintay. It's just you. So, as I was saying, dito pa lang tayo sa Cherry Antipolo. Layo pa. As I was saying, Flavor Red. So, the goal of this channel is to promote safety, road safety. And medyo kontrary siya, medyo salungat siya sa gagawin natin ngayon kasi bakit tayo ng Marilaki and medyo raratrat ako. Babarurot ako ng konti, wala lang. Hindi ko pa kasi afford mag big bike and I wanted to do the twisties and all. Pero syempre, on a controlled manner. Baba natin ang konti. Medyo wala akong makita eh. Yan. This channel will be centered towards Lumi, my PCX 160. Color white siya, by the way, if you may have noticed already. Kaya nga sinasabi ko kanina, grabe ang hirap mag-vlog. Nawawala yun, napuputol yung thought process ko kasi iniisip ko, nakafocus ako sa drive eh. Nakafocus ako sa safety, of course. I have to ensure na safe ako. Pero at the same time, iniisip ko yung sasabihin ko, ang hirap mag-motovlog, man. So bakit nga ba PCX 160 yung pinili ko? Ang unang naging motor ko kasi is Honda Click 125 version 3. Nakuha ko siya, I think August last year, 2023. Okay naman siya. Grabe nga, unang motor ko, minot ko siya kagad. Ang dami kong pinalitan doon, pati yung calipers, I think. Tapos pinapinturahan ko rin yun eh, pinarepaint ko yun. Alam ko, kasi ang stock ng version 3 is gloss black. Pero ayoko ng gloss black, parang mukha siyang mushiki. Kaya pinarepaint ko siya into, oh my god, aksidente pala kanina dito. Stay safe guys ha, mag-iingat. Recording. Pinapinturahan ko siya into, hindi siya matte black actually. Ginawa ko siyang semi-gloss, or in other words, satin black. That color is in between gloss and matte. And in my opinion, mas mas mukha siyang premium pagka ganun yung kulay. Yung matte kasi masyadong dull. Wala na masyadong light reflections. Sa semi-gloss, in between siya. Pero that top coat finish is leaning more towards matte with glints of gloss, of course. Pero very very minimal. And then after a few months, parang nagsawa ako. Bukod sa nagsawa, ang dami kong minot dun eh. Brake calipers. I-flash ko na lang siguro sa screen yung photos bago ko siya ibenta. Alam ko yung shock, pinalitan ko rin dun eh. Yung gulong niya, I mean, hindi pala gulong, yung mags, since version 3 siya, pinalitan ko siya into version 2 kasi I think mas appealing yung mags ng version 2. Similar sa Honda CBR 650R. Alright, so nagdagdag ako ng filter. Naka-ND8 ako ngayon kasi sumisikat yung araw directly sa lens eh. Ano ng topic natin? Shit, my thought process is gone. Click version 3. Pinapinturahan ko siya, tapos dami kong goods na ginawa. Tapos eventually, binenta ko rin ng palugi. Ang laki ng lugi ko. Desperado na ako dun sa PCX. Kasi nakukulangan na ako sa sa power niya. Lalo pag may angkas. Hirap na hirap yung makina. Mabigat kasi ako eh. I am 5'6", 5'7", tapos 75 to 78 kilograms. Depende kung busog o hindi. So yun, napag-isipan kong mag 160cc. Kasi yun nga, kinakapos ako sa power ng 125. And so far, wala naman akong naging major problem dito kay Lumi. I've got this since February this year. February 2024 till now. So ilang buwan pa lang. 8 months. Marami na rin akong mods na ginawa dito actually. Ito na yung pangalawang motor ko. And kinuha ko siya because the looks man, it's very unique to my eyes at least. And I'm loving it ever since. One of the cons kasi kapag nagmumod ka ng motor, minsan may drawbacks. May magbabago talaga eh. Halimbawa, nagpalit ako ng rotor disc sa harap para sa brake caliper niya. From stock to 20mm. Pinalitan ko siya to 267 if I remember correctly.
Nung una, medyo humina yung brake, napansin ko. Pero nung lumapat na rin siguro yung brake pad sa rotor disc, nag-settle in din siya. Okay naman. Uy, ba't ka mag-overtake? Ang variant ng PCX ko is CBS, Combi Brake System, because 160cc lang to, gaya nga ni Jao mo to. Hello. 60cc lang to, I don't think it would be necessary to have ABS. Pero it's nice to have, I admit. Pero wala lang sa budget ko. And I don't think it's worth for this displacement. 300cc, sure, sige. Mag-ABS ka, kailangan mo yun kasi papalo ka ng 100 plus dyan eh. 100 kilometers per hour. Kaya ako naman kasi very controlled rider ako. Hindi ako nagka top speed dito. Top speed ko nga dito ano lang eh, wala pang 100 or 100 nung nag 100 kilometers per hour mahigit naman ako. 105 I think nung tinetest out ko lang bago ko siyang kuha. Pero naka 19 grams pa na bola yun. Pinalitan ko siya to 17 grams straight yung flyball ko. And what it does is ini-improve niya yung acceleration, since more on acceleration naman kapag city driving or scooters in general. Mas importante yung acceleration kaysa sa top speed. Unless racing, pinangre-racing mo yung I don't encourage it. It's a scooter, it's meant for daily ride. Kung gusto mo mag-racing, mag-big bike ka, di ba? So PCX ang pinili ko instead of NMAX, kasi NMAX is very very common. Sobrang daming NMAX sa daan. Ratratin natin to. Maluwag eh. Dito lang ako nagta-top speed mga ganito kaluluwag na daan. Pero syempre, alalay pa rin, controlled manner pa rin dapat. That's what I want to promote dito sa channel, no? Yung controlled driving, safety precautions kapag mag-turn signals ka. You'll see it more often kapag siguro nag-vlog ako na sa city. Pero dito kasi sobrang luwag ng daan, you have the freedom to go fast. Parang the last time na pumunta ako dito, wala pa tong, hindi pa na ng spalto to. Dito na tayo sa mga twisties. Siguro next topic natin would be, in this vlog yung mga near miss accidents ko or yung mga accidents ko in general. So I've been riding motorcycle since August ko lang nakuha yung license ko. And sa mga sa 1 year mahigit ko na pagdadrive, siguro 2 beses lang ako nagkaroon ng parang accident. Talanganin, lamig talaga dito, buti nag-jacket ako. So yun, twice pa lang may nangyaring masama or incident sa motor. The first one is nung o-overtake sana ako bandang Katipunan yun eh. So overtake ako sa kaliwa yun Tapos yung kotse sa harap ko, hindi ko napansin na kakaliwa pala siya kasi hindi siya nag-turn signal eh. So akala ko mabagal lang yung takbo niya, kaya pala bumabagal na yung nasa likod. Bumabagal na yung nasa harap. Kakaliwa na pala siya. Late na siyang nag-turn signal. Nakapagpreno pa ako eh. Nag-turn signal siya nung malapit na ako. Malapit na akong bumunggo sa kanya. Buti nakapagpreno ako. So yeah, that was the first parang small accident na nangyari kay Lumi. Nung muntik na akong bumundol sa kotse. Yung nasa likod ko naman is late na nang kapag-preno since nag-accelerate na rin siya. So tumama siya sa rear fender ko. Pero thankfully yung rear fender hindi naman ganun ka-damage. Nagka-chip lang siya. Sobrang maliit lang na chip. Pakita ko siguro yung picture nung pinalitan ko na rear fender. Yun lang naman ang shell na tayo. Shell buso-buso. Yun lang yung small mishap na nangyari kay Lumi. After that, ito naman sa dati kong work, papaakit ako ng parking. Lamig!
Shit, ang lamig. May ADHD ba ako? Ang bilis ko ma-sidetrack ah. So yun, paakyat na ako ng parking dun sa dati kong work, parking area. Tapos, yung kotse, paakyat na ako dun sa, sa rampa. Yung kotse na pababa, hindi ako napansin, dire-diretso siya, binundol niya yung harap ni Lumi. May damage din, pero sobrang liit lang. Hindi ko na kinonsider na palitan yung fairings kasi hindi rin naman siya pansinin. Pakita ko rin siguro yung picture ng damage sa harap. Yan, nandyan. Sobrang liit lang. So yun. Yun lang naman ang mga near miss accidents. Mga small mishaps na nangyari kay Lumi. Besides that, I'm a very controlled driver naman. Chill lang na ride. Minsan ganun din eh. May mood ako na sige, rat-rat, bilisan mo. Nagmamadali. Hindi nagmamadali. Wala lang, gusto ko lang mabilis. Kasi maluwag yung daan, ganun. Yung sobrang liit ng probability na ma-out of control ka or makabundol ka as long as reliable yung brakes. Lalo na nung pinalitan ko ng rotor disc tong si Lumi. Ganda na naging performance. Wala akong masabi. Lumakas yung braking power ko sa harap since lumaki yung diameter, yung leverage mo for stopping power increased. Ang lamig! Siguro sa next video, i-discuss ko yung mga upgrades na ginawa ko kay Lumi. Yun lang siguro isa sa mga pinagsisisihan ko. Late na akong kumuha ng action cam kung kailan ang daming upgrade ko nang ginawa kay Lumi. Ang daming mods ko nang ginawa. Like bad timing. Let's just focus siguro on the scenery since ang ganda na ng view dito. Di pa pala ako nag-aalmusal. Ginawa ko kanina bago ko umalis. Kumain muna ako ng Mars. When it comes to CBS or combi brake system, I find it very convenient as compared sa ABS. Since separate yung brake levers mo sa harap at likod. Pero kasi pag CBS, as lang mas malakas yung kagat ng brake mo, there's in my opinion lang there's very minimal chances of skidding unless talagang sa kalbibi yung gagawin mo sa motor, sa brake. Pag sinakal mo talaga yung brake lever niya at ang bilis mo, ay talaga mag-skid ka. Pero as long as you guys practice the modulation ng braking, the proper braking techniques, CBS is fine. It's more than fine, trust me. Pero yun nga, kung may extra budget ka naman, consider the ABS for the added safety. Pero if alam mo naman sa sarili mo na hindi ka kamote and control yung pagmamaneho mo, you don't have to. You can settle for CBS. Tipid ka pa, yung 20,000 mahigit na igagastos mo sa ABS, pang-upgrade mo na lang ng mods. Pambili mo na lang ng mods pala. Ang hirap mag-vlog, man. Pa-twisties na tayo. Ay, wait! Pala. Nakalimutan kong magbukas ng location. So, minomonitor din kasi ako ng girlfriend. Kailangan kong buksan yung location ko pala. Para lang alam niya kung nasa na ako or kung kamusta ba yung drive ko. May accident ba? May mga sudden braking kasi na ano rin yan nare-register din yung speed mo, top speed mo, pati yung sudden braking kapag naka-on yung location mo sa Life 360. Life 360 pala yung gamit namin. Malayo ba? Saan? Papuntang Santa Cruz, Laguna. Ay, malayo pa, boss. Mga ilang ano pa kaya ito? 100 kilometers siguro, may higit pa. Layo pa Laguna dito. Kaya ako galing pa Manila. Yawa, ba't ka naglalakad? Malayo pa Laguna dito. Si Kuya. Nakagulat na si Kuya. Naglalakad daw siya pa Santa Cruz, Laguna. Diyos ko. Tapos dito ka duman. Naglalakad ka lang. Ang lupit mo, Kuya.
Scrambler. Tama ba? Scrambler ba to? Eh, sige, banking. Dahil natin kasabay. Ito na. We will not keep up with them. Kasi masyado sila mabilis. Dito lang tayo. Overtake lang tayo. Uy, kuya, banking. Sige. Musta na kaya si kuya? Ito maganda kapag ano eh, naka-action cam ka. Yung mga hindi mo ina-expect na pangyayari. Halimbawa, si kuya, nagtanong kung malayo pa daw Santa Cruz, Laguna. Ay, putang ina kuya, layo pa nun. Kung kanina pa siya naglalakad, kung wala man lang siyang dalang tubig. Hindi kasi uso hitchhike dito sa Pinas eh, no? Ay, for my action cam pala, I've got the DJI Action 4. Kakalabas lang nung Action 5 Pro, no? Pero hindi ko siya pinili. I don't think it's worth it. Nakunan kaya tayo? I don't know, man. Sarap yung paakyat pero mamaya mas masarap yung pababa. Niisip ko magano eh, Batil Patong sa Antipolo. Eh, para siyang Lomi. Kasi to be honest lang dito sa Maynila, wala akong makita na restaurant or kainan na nagbebenta ng Lomi. Yung legit na Lomi sa Batangas kasing lasa nun. Meron pero hindi siya masarap. Ang layo. Ibang yung timpla dun sa amin sa San Juan. Pero yung Batil Patong, isa sa mga pinaka malapit na natikmang ko sa legit na Lomi. I mean, nag-iisa pa lang. I don't know lang kung may iba pang masarap na lumian dito. Dito sa Tanay siguro, meron. Hindi ko lang binubusisi. If may alam kayo guys, comment naman kayo dyan. Kasi probinsya ko Batangas eh. And kapag umuwi kami doon, matik yung Lomi. Lomi ang almusal mo. Not everyday of course. Siyempre kapag umuwi lang kami doon, or kapag natripan, kasi napakadaming lumihan doon. Meron sa lahat ng kanto, halos lahat meron. Recording pa ba? Double check lang. Are we still recording? Yes. Should we overtake? Nah. Not worth. Kurbada to eh. Tsaka yan, kita niyo yung mga lines na yan sa kalsada. May ibig sabihin yan. Huwag kang overtake sa side na to, sa orange na yan. Pero once na nag-open yung broken lines, sige go. Pero congested kasi dito sa kalsada na to. Minsan may mabibilis din dyan na bumababa. Don't do it. Just don't. Makakarating din naman tayo sa paroroonan natin. Besides, the real banking starts when we go down, not when we go up. I think most of us agree. Mas na-enjoy ko yung pababa dito kaysa yung akyat. Stop over. Overtake tayo. Nakawala din. Bango, may probinsya. Amoy dahon. Wala ako naamoy na Lomi dito eh. I decided to motovlog pala. Kasi wala lang. Siguro dagdag protection na rin kasi may camera ka sa harap mo. It will also serve as your dashcam. In case na may aksidente man, may footage ka. May laban ka. Kasi yun naman ang importante eh. Kailangan documented yung biyahe mo. Or kung may aksidente man, documented. Kita mo kung ano yung actual na nangyari. And of course, siguro I like living in the moment. Capturing every moment with Lomi pag bumabiyahe ako kasi although ngayon bihira na lang akong lumabas, may mga pinupuntahan using my motor besides work. Gantong oras wala pang HPG, di ba? Because essentially motovlogging is about capturing footage in the moment. Ano yung actual na nangyari. Hello. Putang ina mo.
nakakabuisit eh. Uy, medyo foggy dito. Yung kamote, yun ang tunay na kamote. Ay, ang ganda. Ganda, akit pa tayo. Punta pa tayo sa medyo foggy area. Stay kamots! Medyo nakakatakot na yung ganitong lane eh. Pero just trust. Trust the tires. Picture ulit. Hindi ko rin naman makikita yan. Paano ba magano? Curious ako sa mga umaakit ng Marilaki. Paano nyo nahahanap yung photos nyo? Sa Facebook? Sa groups? Besides that, may bayad ba? Sa naalala ko, parang nagdo-donate na lang yung mga napitikan eh. Tinatawag nila doon kapag na-picture ka. Napitikan. Eh ako kasi, hindi ako familiar sa sino yung mga nagpipicture, kung nakunan ba ako, mahirap hanapin. By assumption, I think siguro merong group kung saan centered siya sa mga Marilaki pitik. Tapos doon nila ina-upload per day kung sino yung mga nakunan sa araw na to. Tapos siguro meron dyang may magwa-watermark dyan na mga photographers din. Kung gusto mo na clear picture, magbabayad ka. Clear picture without the watermarks. By the way, gamit kong side mirror. Ito medyo kamote ito, aminado ako. Ang gamit kong side mirror is Rizoma. Yung Rizoma na, yung manipis, yung singkit. Kasi ang pangit tignan nung malalaking side mirror kay BCX. Hindi ko trip. Ito mas bagay sa kanya. Mamaya papakita ko pagbaba. Ganda niyan tignan pagka yung parang lowered din yung naka-lowered din yung tawag dito, yung side mirror mo. Mamaya papakita ko. Hindi nyo lang ma-appreciate kasi nagwo-warp yung nagwo-warp yung video. Kaya parang robot tong harap tong cockpit ko. Pero mamaya pagbaba, makikita nyo ang ganda nito. And regarding that, with regards to my side mirror, bumili na ako ng peke na ganito. Ganito yung mga kinakabit sa sa big bike na mga naked bike. So parang in a way, nagmumukha ring naked bike yung motor ko. Kasi naked handlebar, tapos ang gamit mo pang side mirror is pang naked bike. Maganda siyang tignan, no? Actually. And kung siguro ang concern nyo is kung may nakikita ba ako sa likod, yes, may nakikita ako, surprisingly. Nung nabili ko yung peke, tinesting ko kagad. Okay naman, may nakikita ako sa likod kasi siya parang may hindi, not necessarily distortion, pero may parang nagzo-zoom out yung mirror niya. Hindi siya yung, basta may something with the optics. Hindi siya yung tulad sa iba na regular regular mirror na as is where is, kung ano yung nakikita mo in actual, ganun. Pero ito hindi, para siyang naka-zoom out. Kung siguro 1x yung regular na mirror, ito siguro 0.75x, nag-zoom out siya ng 0.75x. Yun yung factor. Ayun, no, kikita nyo ba? Kitang-kita ko yung nasa likod ko. Ang gamit ko kasi side mirror dati, yung papakita ko na lang sa screen, hindi ko maalala yung tawag eh. Mr. Surfy ba yun? Surfy? Yung Mr. Napoleon, basta may nakasulat na Napoleon dun sa side mirror. Ayun, Street King, Street King side mirror version 3 ba? Or version 2, yung clear lang. Nangangalawang yung likod niya. Ito, papakita ko rin sa picture. Ayan, nandyan. Pagka nilagay mo, pangit tignan pag may kalawang. So, nagsettle ako dito. Ito is pangalawang bili ko na to. Yung peke. May peke akong binili na ganito. Ni-return ko kasi parang may bangas yung salamin. Pangit ng quality ng salamin. Ito, pagka ginugol mo talaga yung Shopee, kapag naghanap ka talaga, may makikita ka na parang replica ng Rizoma. Maraming reps sa Shopee. You just have to really find and search for it. Yun, may mahanap ka talagang quality na piyesa sa Shopee. Maghahanap ka lang talaga. Minsan makikita mo siya sa suggested na, hindi sa mismo. Hindi kapag sinearch mo, halimbawa to Rizoma side mirror or Rizoma stealth mirrors, makikita mo puro peke, yung mga mura. Ito ang kuha ko dito, 2.5, parang 2.5 bata. Pero may talaga siya, kamukha nung Rizoma. Kulay blue rin, parang kulay blue din yung kulay blue yung mirror niya. Tapos anti-glare, naka-anti-glare din to. Sa gabi, kitang-kita ko rin yung nasa likod ko. Ayun,
usapang side mirror, yung ano nito, alam niyo sa Rizoma, 'di ba, meron siyang may text na nakasulat. May dalawang tuldok to eh. Ewan ko kung nakikita niyo dito. Putang ina. May text din 'yan sa likod. Sa likod nito. Mamaya papakita ko pag bumaba. Siguro nakikita ko lang na downside nito. Kasi na-experience ko rin eh. Yung ano niya, kapag malapit na yung motor or kotse sa kanan or kaliwa mo, hindi mo siya ganun makikita kagad. Makikita mo siya kapag sobrang lapit na. Pero in terms of kapag halimbawa ganito nagdadrive ka, gusto mo makita yung likod, yan, kitang-kita mo yung likod. Huwag lang talaga may HPG kasi ewan ko kung huhulihin to eh. Ay nako, kamote. Kamote, ito pala to si Flavor rin. Nasaan na yung fog? Kanina inaabol ko yung fog, wala na yung fog. Tanong, saan din pala tayo titigil? Puro pababa na to. Gusto ko lang picturean sana si Lomi bago tayo bumalik. Kasi wala pa akong pang thumbnail. Pipicturean ko siya gamit tong action cam. Dati rin pala naalala ko nung nakaklik pa ako. Pag bumababa yung yung average kilometers per liter ko, yung fuel economy, aakit ako dito, patataasin ko lang. Dati pumapalo ako ng doon 42, 43 kilometers per liter. Dito naman sa PCX, eto ngayon, ewan ko kung kita nyo. Ayan, 40.8 kilometers per liter. Kilometers per lito. Ayan. And I think tipid pa rin yun, no? Casablanca. Tigil ko lang dito. Ay, hindi. Parang maganda magpicture dito. Sakto. Puti kung maliwa ako.